Tandaan niyo lagi, hanggang sa pagkain, ibitahin natin si Lord. Dito sa ating walang pinili ng radio dito, dito ay freedom. Lahat ng radio ay samahan lang, walang kaligtasan dyan, kung hindi magrelasyon tayo sa Diyos. Ang lahat man, ang anuman bagay at mga radio natin dito ay respect to respect. Respetuhin natin ang bawat isa sa atin. Dahil ang tunay na religion, magrelasyon tayo sa Kanya. Sa Diyos. Sabi ng Muslim nakaala. Ang Diyowa. Kung Jesus. Dahil tayo lahat at tinubos tayo ng Diyos. So marami nagsasabi ng imahe ito ay sinasamba. Hindi naman yan sinasamba. Yan ang wangis, paalaala natin at nandito sila sa lupa. Dahil ang imahe yan, kung sa litrato, kung nabasa ay nabubura. Nilagay nila yan para alaala. Yan ang simbolo ay dumating dito sa mundo ay si Jesus. Naging bata siya ay may larawan siya, may litrato siya. Hanggang sa binata ay wala na siya litrato, yun na lang ang pinaghirap sa kanya ng Lord. Di nyo alam ay si Jesus ay tunay, ay hindi siya pinako. Ang Diyos ay hindi siya pinako. Mayroon wangis kaparan niya at siya nangako. Tulad ang mahal na araw, marami nagpapako sa krus. Dahil ang Diyos ay siya tagaligtas. Dahil ang mga masasama, humingi ng patawad sa Diyos. Kung ano man ang aking gagawin, ipapagawa mo para kaligtasan ko. Ang Lord ang siya tagaligtas sa atin. Amen. Dahil ang tinanong sa akin, ano ba tunay ang iyong religion? Ang sagot ko, kung kayo ay sino ang tinatawag niyo at nadoon ako, ay isa lang naman tinatawag natin sa Kristiyano ay si Jesus. Sa puno rin ay si Jesus. Kung nasaan si Jesus, ay doon tayo. Si Iglesia, si Jesus din. Iglesia ni Cristo. Tama? Hindi. Si Iglesia ni Cristo at si Jesus, iisa yun. Dahil ang sabi ng iba, mayroon sila cross, wala silang tao. Yung cross at tinatantayan, yan ang pabigat sa akin. Yung mga hirap na nalaman natin. Dahil pumiling tayo sa Diyos. Ang Diyos ang bahala sa atin. Walang iba kung magliligtas sa atin, ang Diyos. Tandaan ninyo, marami ng bagay ay darating mga hindi karumag-rumag dumating natin. Mga sakit, anong sakit ay andito sa atin. Isa lang ang kagalingan dyan kung kumapit tayo kung Jesus. Si Jesus ang kagalingan. Si Jesus ang siyang alis ng ang iyong mga problema. Dahil ang lahat ay si Jesus ay siya dakilang Ama natin tagaligtas sa atin. Ito may sasabihin sa mga tunay na mga spiritual. Yung panaginip binigay sa kanya hanggang totoo nakita niya ano mga mensahe at binigay sa kanila. Dapat magkakaisa na, dapat magkita-kita na kung saan ang lugar para ay tayo ay mga spiritual ay pinili ng Diyos. Kailangan ng panahon na ay malalantad na. Dahil dito sa mundo, kanya-kanya tayo pinagbigyan ng Diyos. Kung ano man ang mensahe sa kanila, ang mensahe lang naman ang Diyos nagbigay sa kanila, mag-ipon kayo, magkaisa kayo. Dahil lahat kayo sa akin, ang aking pinangyarihan at binigay ko sa inyo, dapat kayo lahat mga spiritual magkaisa
walang mababa, walang mataas, ay pantay-pantay. Dahil ang lahat yan, ang kagamitan binigay sa atin ng Diyos para makatulong tayo sa kapwa natin. Marami yan. Yung mga pinili lang, yung pinagbigyan lang, sila ang nakakaalam. Kung sabi nila, may hudyat pa, wala nang hudyat, wala na darating dahil sinabi na sa inyo ay mag-ipon-ipon na kayo. Kailangan na tayo magkaisa. Kung sino man ay may sasakyan, kung ano man, at naglilibot, dapat at tawagan ang mga kanila, kunin ang mga kanilang mga number. Bilang at sinabi ng Diyos na at kailangan ko na kayo, kailangan na kayo magsama-sama dahil ang kapangyarihan at nandyan na sa inyo, kailangan nyo ilantad yan. Bawat isa sa inyo, mayroon gift binigay sa inyo. Kailangan ilabas nyo na. Huwag na kayo matakot. Dahil marami na nawala na sa mga spiritual. Marami na nalagas dahil sa paghihintay nila, sa pagtatanda nila, wala pa rin dumating sa kanila. Ilan na lang ang spiritual. Kailangan na ilantad. Huwag na kayong matakot dahil nakakatulong kayo sa kapwa. Kita nyo ay tunay kayo naglilingkod sa Diyos. Amen? Amen. Kahit anong religion, basta ginamit kayo ng Diyos at pinasapanaginip at totoo nakita ninyo at mga himala, sabihin ninyo dahil kayo ay pinili at tinakda. Dahil yun ang katotohanan. Huwag na kayo paliwiliw, huwag na kayo magpataas-taas. Kung kayo ay pinagbigyan ng Diyos ng mga himala, walang pwede kumuha yan. Dahil ang Diyos mismo ang nagbigay. Yung mga himala ay binibigyan niya mga power, sabi niyo mga power, mga sari-saring kagamitan ng kagalingan. Dapat lang tayo magkumbaba. Dahil galing sa Diyos, huwag kayong matakot at sabihin ninyo, ay, ang kinin. Walang pwede umangkin kung galing sa Diyos. Dahil ang Diyos ay nagbibigay yan para magamit yan. Kung hindi niya na magawa, tayo ang gagawa. Dahil ang katawan natin, hiram natin sa Kanya. Tayo ang maging ang gawain niya at hindi niya magawa, tayo ang gagawa dahil sa atin ang Kanya kagamitan. Tulad ko, nagpapagaling ako na sa ibang bansa, kahit anong klaseng bansa, kahit anong klaseng lahi. Bata pa ako, nanggagamot na ako. Kasi hindi galing sa akin ang pagkapangyarihan, galing sa Diyos. Ginamit lang ako ng Diyos para sa inyo. Nagpagamit din ako para ako ay maligtas. Kung hindi ko gagamitin, sino ba ako? Hindi dahil sa Kanya, wala ako dito sa lupa. Tama, hindi? Tama. Puro wag natin hilal natin yung sarili natin ay malakas ka. Malakas din natin alam kung kailan tayo kukunin niya. Ang kailangan ng Diyos ay magkumbaba kayo, magmahalan kayo dahil ang katawan niyan ay isang banal. Binigyan pa kita ng kapangyarihan. Kailangan ilantad ka, lumantad ka. Hanapin mo ang mga kasama mo, ang mga bini. Huwag na kayong matakot dahil pamilya tayo, bawat isa sa atin. Di natin kailangan magpapataas. Kailangan natin ay makilala ang bawat isa sa atin. Dahil tayo ay isang pinili ng Diyos. Huwag na tayo matakot, huwag na tayo magpataasan. Dahil pantay-pantay tayo. Kung kinuha na tayo sa Diyos, isa lang tayo ay ibabaon sa lupa ang katawan natin. Isa lang ang Espiritu natin at iligtas natin. Dahil ang Espiritu natin, walang kamatayan. Dito sa lupa ay may hangganan. Ang tunay ng tahanan natin ay nasa langit. Ayusin natin ang dapat natin ayusin. Gawin natin ang dapat gawin. Dapat natin isipin. Gumawa tayo ng kabutihan dahil pagbilang oras at kinuha tayo ng Diyos,
wala na tayong magawa. Kahit anong lakas na katawan mo, kahit anong yaman mo, maiiwan lahat yan. Si Lord lang ang nakakalam kung kailan tayo kukunin niya. Maiiwan yan lahat. Kawawa ka kung di ka gagawa ng iyong kabutihan. Dahil iisa lang ang ililigtas sa iyo. Ang liwanag, ang Diyos. Kung hindi nyo gawin ang inyong pagbabago, kayo rin ang pumipili, kayo rin ipapahamak nyo ang iyong espiritu. Dahil ang espiritu nyo, walang kamatayan. Ang katawan nyo, may hangganan. Ang katawan, may hangganan, may kamatayan. Dahil hanggang malakas pa kayo, pwede nyo pa gamitin ang katawan yan. Ang katawan yan, pagsamantala lang. Huwag niyong iral ang inyong mag-ipon na sa kasamaan. Kaligayan, hindi galing sa kabutihan. Ginawa na ng Diyos, dinaan sa akin para kayo ay magbago. Magbago na kayo habang may panahon pa. Lahat ang mga may sakit dyan, humiling ka sa Kanya, humingi ka ng tawad sa Kanya, ibigay mo lahat sa Kanya ang inyong mga kasalanan. Humingi ka sa Kanya, perdona kayo, sabi, humingi kayo ng patawad dahil ang Diyos lang ang pwede magpatawad sa atin. Meron sinabi nila ang tao ay masama, ay kung tumatawag ka sa Diyos, ay patatawarin ka. Kahit nakapatay ka, patatawarin ka ng Diyos. Ang pagpatawad ng Diyos, ito, tandaan ninyo. Bibigyan kayo ng chance ng Diyos. Kahit nakapatay kayo, ay humingi kayo ng tawad, sa gobyerno natin ikukulong kayo. Sa batas ng Diyos, ang sa Kanya, tuloy pa rin ang buhay ninyo. Dahil ang buhay ninyo, hanggang malakas pa kayo, binagbibigyan kayo ng Diyos. Pinatatawad kayo ng iyong ang Diyos Ama natin. Oras na, tapos na ang iyong lakas sa iyong katawan hanggang nagburon sa ay mahina ka na, ang binawi na ang iyong katawan. Ngayon, ang iyong nakasala ka at babayaran mo. Pinahinto lang sa iyo, tinatawad lang sa iyo para dinadagdagan ang iyong kasalanan. Dinagdagan din, pinahinto rin sa inyo para hindi na madagdagan ang biktimahin mo. Ang lahat ay may utang at babayaran. Habang hindi pa malaki ang iyong mga inutang, dapat magbago na. Dahil ang Diyos lang ang nakakaalam. Ito ang mensahe sa taas. Amen. Ang pagbabago, hindi ibang tao, kung hindi iyong sarili. Dahil ang sarili yan, tandaan ninyo, hiram nyo lang yun sa Diyos. Huwag mong sabihin, mayaman ka. Huwag mong sabihin, mayabang ka, matapang ka. Oras isang ugat lang tinanggal ng Diyos, di ka na makalakad. Ang tawag sa iyo, inutil na. Amen? Amen. Ang Diyos lang ang nakakalam. Huwag natin iralin ang ating sarili. Iralin natin ang pagkumbaba natin. Isipin mo, may Diyos pa rin ang makiligtas sa atin. Tama, hindi? Por eso, dito sa atin, sa templo ito, templo sa pagmamahal, templo pagkumbaba, templo magkaisa, templo para masaya tayong lahat. Amen? Amen. Ang pagbabago. Tandaan ninyo, ang lahat ang kasamaan ko, mga kasamaan ko, nagpapagaling, naghihilot sa inyo.